Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Luke chapter 4, verses 18 and 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Experiencing the Lord's favor. Sa English Bible po, ang salin po nung verse 19 is to proclaim the year of the Lord's favor. Bakit kailangan natin yung favor ng Panginoon? Napakahalaga na maunawaan natin ang isang tao kapag siya po ay pumasok sa isang genuine relationship with Jesus. Ang unang-una niyang mararanasan sa kanyang buhay ay yung pong favor ng Lord. Ngayon, mahirap pong ipaliwanag sa inyo yan, pero sa Biblia, maraming tao po nakaranas ng sobrang paghihirap bago nila na-experience si Lord sa kanilang buhay. Isa po dyan yung babaeng dinudugo for 12 years. At ang sabi sa Mark chapter 5 verse 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Para sa akin po, very meaningful po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa babaeng ito. Kasi kung makikita lamang natin yung pinagdaanan nitong babaeng ito, sabi sa Mark chapter 5 verse 26, hirap na siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi siya gumagaling. Sa halip lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. So, nakita po ninyo yung buhay nitong babaeng ito. For the past 12 years, hirap na siya sa kanyang karamdaman. Yan yung physical pain na tinutukoy dito. Pag may karamdaman ka, nahihirapan ka dahil doon sa sakit na nararanasan mo mula doon sa karamdaman. Pangalawa, lumapit na po siya sa lahat ng doktor. Marami na siyang pinuntahang manggagamot. Siguro kung sa panahon natin ngayon, nagpalipat-lipat na siya ng ospital, maging mga doktor o eksperto ang pinagpakonsultahan niya. At ang masakit pa na ubos yung kanyang ari-arian, sa pagpapagamot, pero hindi siya gumagaling. Ngayon makikita niyo po, ang buhay ng isang tao outside the favor of God ganito. Hindi lamang siyang nakakaranas ng ganito, kapatid. Maraming tao ngayon sa buong mundo, maging sa ating bayan, ganito ang pinagdadaanan, yung hirap na dahil sa kanilang buhay, sa kanilang karamdaman, para bang hindi na makaraos, paulit-ulit na lang yung cycle of defeat sa kanilang buhay. Kaya alam niyo, napakahalaga nung sinasabi ng John 15 verse 5, sabi diyan ng Panginoong Hesus, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Masakit man itong katotohanan na ito, pero yun ang nangyayari sa isang tao. Wala siyang magawa sa kanyang buhay kapag siya'y hiwalay kay Kristo. At ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 12, nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Yun ang kalagayan ng tao na hiwalay kay Kristo. Pero kung babasahin natin yung John chapter 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay sa inyo. Kung tayo po'y may relationship sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus at tayo'y nananatili sa Kanyang salita, ang sabi ng Biblia, magkakaroon ng katugunan yung ating mga panalangin. Kaya alam niyo mga kapatid, napakapalad nating mga believers kasi tayo po'y pumasok doon sa tinatawag na year of the Lord's favor. Kaya lang ang tanong, nauunawaan ba natin ito? Kapag nakilala mong Panginoong Yesus, God will allow you to experience His favor. Sa English Bible po,
kung isasalin natin yung salitang favor, ano po, undeserved kindness, blessing, approval, ano po, yun palang gustong iparanas ng Diyos sa ating mga believers, ano po. Kaya sa English Bible, ang sabi sa Luke chapter 4, verse 18, freedom for the prisoners, recovery of sight for the blind, to release the oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. Yun ang mararanasan ng isang taong namumuhay ng may pananampalataya kay Kristo. Ano po? Kaya yung God's rest, yung kapahingahan na binibigay ng Diyos. Yung sinabi niya sa babae na ipanatag mo ang iyong kalooban. Simula ngayon, hindi ka na mahihirapan. Mararanasan mo yung favor ng Lord. Along with that favor, yung rest, kapahingahan. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Yun yung ipinapangako ng Hebrews chapter 4, verse 3. Now we who have believed enter that rest. Mararanasan natin yung kapahingahan na dulot ng ating pong relationship with Christ kung tayo po'y mamumuhay ng may pananampalataya sa mabuting balita. Yun po sinasabi ng Hebrews chapter 4, verse 2. At ang sabi ng Psalm 84, verse 11, the Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. So yan ang pangako ng Diyos sa atin. Tayo po'y manalangin, Lord, I pray in the name of Jesus, maraming makaranas ng iyong favor. Maranasan nila na sa buhay na ito kumikilos ka, Panginoon, dahil sila po ay merong ugnayan sa iyo at sa iyong salita. Nakakaawa po, Panginoon, ang kalagayan ng maraming taong hiwalay sa iyo. Pero salamat, Panginoon, kung matutuklasan nila ang mabuting balita at mananalig sila, may experience sila ang iyong favor. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maipalaganap ang mabuting balita. Salamat po, yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.